Araw ng Martes, ika-29 ng Abril, nagtungo sa Silang Cavite si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ika-46 na commencement exercise ng Philippine National Police Academy. Dito nanawagan ng Pangulo sa mga nagsipagtapos na palaging pairalin ng kanilang integridad, disiplina at alalahanin ng dahilan kung bakit nila piniling maglingkod sa bansa. Matapos nito, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru. Sa pulong sa Malacanang, napag-usapan ang pagsisimula ng government-to-government negotiation para sa acquisition of cross-servicing agreement ng armed forces ng dalawang bansa. Bago matapos ang Martes, inanunsyo ng Pangulo ang libreng sakay sa LRT-1, 2 at MRT-3 simula April 30 hanggang May 3 bilang pagbibigay pugay sa mga manggagawa para sa Labor Day. Araw ng Miyerkules, ika-30 ng Abril, tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang si New Zealand Minister of Defense Judith Collins. Dito nilagda ng status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Ang kasunduan, inaasahang magbibigay daan para sa pagkakaroon ng legal framework para sa military cooperation, pagsasagawa ng military exercise at iba pang collaborative activities ng dalawang bansa. Araw ng Huwebes, Mayo 1, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang selebrasyon ng Labor Day sa Pasay City. Dito inanunsyo ng Pangulo ang iba't ibang hakbang na ginagawa ng gobyerno upang masuklian ang sakripisyo ng mga manggagawa. Gayon rin ang pagbaba ng interest rate para sa loans ng mga miyembro ng SSS simula sa Hulyo. Araw ng Biyernes, biyaheng Quezon ang Pangulo upang muling ikampanya ang mga pambato ng alyansa. Ipinanawagan ni Pangulo Marcos sa mga botante na suportahan ang mga kandidato ng kanilang partido na anya. Sa oras na maupo sa Senado, magiging katuwang na Malacanang sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.